At kung sakali naman, kung wala kang PS5, pwede mo nga to gamitin na walang PS5. Ito yung mga mura din dito, pero siyempre kapag gusto nyo yung mga games na meron to tsaka Mapang, so kung namamahalan ka pa, gaya ng sabi ko sa'yo, hindi pa sa'yo siguro para sa'yo yung mga ganito. Mas maganda mag-ipon ka muna. Kaya Yuri, meron nagtatanong dito, pwede ba magpa-download ng games sa Nintendo OLED dyan? Yan, kung gusto nyo bumili na may games sa Nintendo Switch OLED, kung pwede naman yan, pwede bang umorder online? Yes, pwede. Paano sila makaka-order online dito? So yung mga ganito, ito yung pinakamura ngayon na Steam Deck na lang. Di ba? Yes. So sabi ko sa inyo mga pangs, kapag gusto nyo ng games, libre yung mga games ng mga Steam Deck. Libre naman dito. Ito yung sinasabi niyong worth it bilhin mga pangs. Kasi nga, kung bibili man kayo at yung pasok yung budget nyo talaga sa ganito, talaga yung parang solid para sa akin. Kahit ako din naman Yan, mga wala namang problema kasi dito sa mga kung tamang gaming talagang habol ninyo. Sakto naman to mga kalaban na lang yan. Kung ilan yung memory na gusto ninyo. Kasi sumunod na dyan yung Steam Deck na. Kasi Steam Deck naman kasi ito yung sinasabi na friendly user. Kumbaga ito mga pangs, may dala-dala ka ng computer dito or laptop pag gamit mo tong Legion Go na to. Yo, what's up sa inyo mga pangs? Kumusta kayo? So maganda at masayang araw na naman. Pagsasamahan natin ngayon sa panibagong araw, panibagong video. And today, nandito tayo ngayon sa may Green Hills. Uy, napansin ko dito, wala na yung mga pagkainan dito. Siguro may gagawin dito o renovate. And so ngayong araw na to mga pangs, so naisipan kong mag-update ngayon pagdating sa mga gaming console or gaming handheld mga pangs. At medyo 2 months ago na ata, o magka 2 months ago na, yung huli natin pag-update dito sa may Tianggian mga pangs, dito sa may Green Hills. So samahan nyo ako ngayong araw na to, pero siyempre bago lahat, kung di ka pa nakaka-subscribe, so please subscribe. At kung gusto mo yung mga ganitong video and like mo yung video natin ngayon, at comment nyo sa comment section kung taga saan ka. Tara, dito lang naman yung pupuntahan natin at sakto malapit na naman tayo. Puntahan na natin. Dito lang sa may escalator. Ayan. Tapos doon lang yung pupuntahan natin. Si Kuya Yuri. Kuya Yuri! Uy! Ay, ganyan ba? Ngayon. So, dito tayo ngayon sa may Bake Game Shop. Kasama natin ngayon si Kuya Yuri. So, kung saan mga pangs gagawa ulit tayo ng panibagong update pagdating sa mga gaming console or portable gaming console or gaming handheld. What's up Kuya Yuri? Anong balita? Ano meron dito ngayon? Dito. Ganun pa rin. Meron tayong mga bago rin dyan. Sayang dito, meron silang ROG Ally X. Kaso, marami din naghahanap. So, naibenta na agad nila. Di ko na napakita sa inyo. Ano lang, may mga konting lang ako nakita sa comment section na pwede nyo lang sagutin to. Pero bago lahat, ano ba mga available dito? Meron tayong Lenovo Legion Go. Tapos meron din tayong yung tinatawag na PS Portal. Yes. Ano to? Yung PS Portal na to, ano ba mayroon dito sa PS Portal na to? Sa ganito, kailangan meron kang PlayStation 5. So, magiging remote play to. So, ngayon, meron na siyang update ngayon. So, na-update na to. Kahit wala kang PlayStation 5, pwede mo nang gamitin yan. So ito lang bibili nila? Yes. Kahit walang PS5 sila? Basta magsasubscribe ka sa PS Plus. So mga pangs, kahit wala ka palang PS5, pwede mo palang gamitin itong PS Portal nila dito. Yes. Ito meron na siyang kasamang yung parang case niya. Crystal case. So laki niya rin, ang laki ng screen niya. So parang isipin mo para ka na rin naka PS5 dito. At kung sakali naman, kung wala kang PS5, pwede mo nga to gamitin na walang PS5. Not bad up. Sa ganito, nasa magkano man naman ito binibenta? Sa ganito, slight use to complete, nasa 11,500 lang to. 11,500? Yes. Iyan. May brand din naman na tayo nito. Pero pagdating sa games niyan, kailangan lang talaga nila mag-subscription. Subscription sa PS Plus Premium. Yan. So yung mga games doon sa PS Plus, malalaro mo na rito. Hindi mo na kailangan install yun. Hindi na kailangan install. Na Paano kung sakali meron silang PS5? Automatic na magkaroon na agad ng games yan kung sakali yung PS5 sila? Kung ano yung games nila sa PS5, yun naman ang malalaro nila. So bago ito lang magiging screen niya. Kung hindi available, may baby kayo, nanonood ng mga Cocomelon, mga Miss Rachel, kailangan nyo ng TV, ito na yun, kasagutan niya. Okay. Kung wala kayong spare na monitor or TV. Paano naman kung sakaling yung ginagamitan ng CD? So, paano yun? Pwede yun. Pwede rin yun. So, kung pero mas okay siyang gamitan kung sakaling parang digital or nabili nila. Mas maganda kung digital din kasi nasa ibang lugar ka, maganda, digital kasi kailangan naka-on din yung PS5 mo kung magre-remote play ka. Kung nasa ibang lugar ka, magagamit mo naman to basta meron kang internet connection. Wow. So, mas okay yun Kung gusto mo magpalit ng game, yun nga, tatawag ka pa doon sa bahay ninyo kung wala ka sa bahay ninyo. Palitan ng game. Kung digital, click ka na lang. So, mas perfect nga pala to para sa mga digital na naka PS5. Okay yun maganda. 11,500 yung presyo.
May mga tanong lang ako dito kay Kuya Yuri na pwede niya sagutin dito. Like for example, ito, sabi nung seller, meron ako dyan brand new pero sinetapan ko na kasi gusto ng iba may games na agad. So, pinapalabas niya dito, binubuksan mo na agad yung brand new para setapan na agad ng games. Meron naman tayong ganun. Kasi yung iba gusto nila may ganun na eh. Ikaw na agad nag-unbox nung mismong games na yun? Ako na nag-unbox mismo ng unit, tapos sinesetapan ko na yun. Pero bago ko i-unbox yun, binibidyoan ko muna para siguradong brand new talaga na hindi siya yung parang slight issue lang na ginawang brand new. So pero kung gusto niyo naman mga pangs na brand new talaga na kayo talaga mag-unbox, pwede rin naman. Kaso, matagal niya malalagyan ng games. Kinabukasan pa yun. Kinabukasan mo pa makukuha yun. Although ngayon mo bibilin, kinabukasan mo pa ulit makukuha kasi lalagyan ng games. Setup pa pero pwede rin naman na kung sakaling tatawag ka sa kanilang FB page na Beck Game Shop, pwede mo na agad ipa-setup yung mismong bibili mo rito kung ano yung kung gusto mo like Legion Go, Steam Deck, ROG Ally, napapalagyan mo ng games, pwede yun. Para sa ganun, meron kayong combo na nag-uusap kayo na papa-installan mo na siya ng games. Ganun. Okay so pwede naman pala yun. Tapos next natin, galing ni Kuya Yuri. Alam naman niya yung device na binabanggit niya. Pangs, paano po yung payment method? O paano yung mode of payment nila? May home credit din? Yes, meron naman home credit. Siyempre, pag sinabi natin home credit, malaki talaga ang deposit pa lang, malaki na yan. Kung kaya nyo naman, pwede naman. Sa home credit kasi mga pangs, mostly brand new lang talaga. May brand new rin naman sila dito. Like sa mga ibang console nila, may brand new. Pero mas mahal talaga. Pero kung may credit card kayo, tapos may G-Gibbs kayo, or may stay later kayo, mas okay yung mga yun. Kasi mababa yung mga interest nila. Diba? Tapos sa payment method yun, yung mga available, bank transfer. Bank transfer, GCash. Yung cash. Yes, Paymaya, pwede rin naman yun. Halos lahat naman ng mga, pwede naman mga lahat ng mode of payment natin. Ito parang ngayon ko lang nakita to Yes, yung GPD. GPD. Pero yung mga games niyan kasi parang pang unburnic yan, mga retro games din dyan. Mga retro games lang din. Parang mga Android na siya. GPD. Pero may mga interesado lang sa inyo, may ganito sila dito. Pero isa lang ba to? Yes, nag-iisa lang yan. Nag-iisa lang siya. Nadamay lang. Kasama lang. So, GPD. Parang unburnic din siya. Touchscreen na rin siya. Yes, touchscreen naman. Touchscreen na rin siya. So, magkano naman yung ganito? Yan, mga nasa 5,000 lang yan. Nasa 5,000 yung mga ganitong GPD. Yes, para siyang 3DS na. Kasi yung mga nakaka-appreciate ng ganito, yung talagang literal na gamer at yung gusto talaga nila malaro yung mga dating games. Mga games, mga retro. Tapos ito po, yung mga ganitong PS Beta. Yan. So ito yung Slim ba to? Yan yung OLED type. OLED type. Fat version. So magkano nang yung ganito? Sa ganyan, 7,500. Yan. 128 gig na siya. So, ibig sabihin, may mga games na rin siya naka-install. 3-in-1 na yan. Pwede na yung PSP, PS1 games. PS Vita. Sa pagdating naman sa ganito mga pangs, kung gusto nyo ng games, pwede nyo pa-installan dito or ituturo sa inyo yung games. Yes, only games paano. Diba? Only games naman mga pangs. Pakita na natin ito yung mga unburnic mo rito. So may mga unburnic sila dito mga pangs, yung mga dati at yung mga luma. Dami mo unburnic. Ito ba yung mga luma or bago lang? Yan pa rin naman yun, yung 4 sila. Ito yung nauna. Ito yung mga pangalaw na una, diba? Yan yung nauna. Magkano yung ganito? Ito nasa 4,000 naman. Nasa 4,000 Yes, to. loaded of games na rin. Loaded of games. Ito naman yung yan, 5,000 yan. Para mas malaki yung screen nito kumpara dito. Yes, mas bago ng model din yan. Diba? Kagandahan lang dito, para ka na may analog na kasi siyang dalawa. May ilaw yan. Parang naka-RGB na rin. Pero ito sa mga ganito, ito yung mga mura din dito. Pero, siyempre, kapag gusto nyo yung mga games na meron to, kung gusto nyo lang balikan yung mga gusto nyo balikan na games, pwede yan. May mga ganito mga na sila. retro games. Retro games. Magkano naman yung ganito? Same lang din, 5,000 yan. 5,000. Isipin nyo yung mga 5,000 na presyo. Mga brand new to, di ba? Yes, brand new yan. Mga brand new naman yung mga yan. So don't worry, lahat naman yan, fully games na yung mga pangas. Pati ito. Di-flip yan. So, ginaya nyo yung Game Boy SP. Mga Game Boy dati. No? Game Boy SP yan dati. Ganyan. Ayan, so next naman natin, question naman ulit. Kaya Yuri, meron nagtatanong dito, pwede ba magpa-download ng games sa Nintendo OLED dyan? Dito daw, pwede daw magpa-download. Siguro, yung gamit niyang OLED, siguro posibleng naka-JB na. Pwede yun. Pwede daw. So may ganun ba, may bayad ba yan? Kung galing sa amin yung unit, tapos doon pa lang kayo, bibili pa lang kayo, free yun. Hanggang sa magsawa kayo doon, only yun, pag gano'n. Pero once na next time pagbalik niyo may bayad niya. Pero 100 per game lang naman. 100 per game. Pero kung di nyo nabili dito yung yung mismong Nintendo OLED na naka-JB, automatic talaga may bayad talaga yun. May bayad naman talaga. Ayan. So next natin,
Nintendo Switch na Lite. Yan. Sa Lite naman to, ito nga yung hindi natatanggal yung dito. Kaya kumbaga, ito parang maliit lang siya eh. So pwede mo lagay Compact lang siya. Pwede mo lagay sa bulsa to eh. Lagay mo sa bag, ganun. So compact lang talaga siya. Yung mga games nito, di ba, parehas mo rin hindi magagamit, malalaro. So kung saan, kaso yung ibang mga games lang na hindi pwede, di ba? Meron lang hindi pwede, yung mga ginagamitan ng interaction. Kung sa mga nagtatanong kung meron sila naka JB, siguro check nyo kung bakit JB, matic nyo na yung JB na yun kasi di talaga pwede banggitin yung JB. Yung JB na yun, matic yun, meron ganun silang JB at meron silang wala. Yes. Sa mga hindi naka JB, nasa magkano? Nasa 6,500 sa Nintendo Switch Lite natin. Ayan, so kung bibili naman kayo ng mga games mga pangs, yan, like dito mga Meron ganito. naman tayong mga Switch games dyan. Kung Yeah. gusto nyo talaga yung mga legit na mga unit na Nintendo Switch, meron naman tayong games din dyan available. Sa mga ganito ba, pwede ba dito yan? Pwede yan. Pwede yan. Resident Evil triple pack oh. Yan pwede laruin dito. At maganda rin naman yung mga Nintendo Switch Lite din naman talaga. Pero yung mga naka-JB, meron ba kayo? Meron din. Nasa magkano yung naka-JB para media sila? Ang naka-jailbreak natin, 10,000 pero negotiable pa naman yun. 256 gig. Tapos kayo na mamimili ng games na ilalagay dyan. So naka-JB na siya. 256 gig. 256 gig naka-JB na yun. Yes, Tapos, oo. yung presyo, siguro depende pag-usapan nyo na lang, no? Yes, This one naman is yung Nintendo Switch OLED. This one is OLED mga pangs. Ayan. OLED siya. So marami naman yung mga iba't ibang kulay ng OLED nyo, no? Yung lalo yung dito, yung controller. Yes, may neon din tayo niyan. So may mga limited edition din. Yes. So yung mga ganitong OLED nyo, kaya Yuri, nasa magkano naman itong ganito? Sa modified na yan, o JB, nasa ano na yan? Nasa 17,256 gig na rin yan. Yan. Kung gusto Complete nyo, naman yung mga yan. kung gusto nyo bumili na may games na Nintendo Switch OLED, po pwede naman yan. Yung mga naka-JB na or na mga naka-modified na kapangs, no? Yung mga hindi naman, yung hindi naka-JB. Nasa 12,500. Nasa 12,000. Yes. May brand new rin kayo nito, di ba? Meron din naman. Nasa magkano yung brand new? Ngayon, wala kami stock pero meron naman tayo. Meron ang Dumarating. presyo naman nasa 14. 14 naman. Yeah. Kasi dito mga pangs, kung sa tingin nyo namamahalang kayo sa mga gaming console, siguro hindi pa siguro yung tamang panahon para makabili ka. Mas maganda mag-ipon ka muna. Okay, yung pinaka-perfect na gawin mo kung di mo pa kaya bumili ng mga gaming handheld or gaming console, May tanong dito, si John Daniel. Pwede bang umorder online? Yes, pwede. Paano sila makaka-order online dito? Mag-chat lang kayo dun sa page namin. Yan. Bake Game Shop po. Yan, page namin. Bake Game Shop. Tapos, syempre, kung halimbawa, kung ang gusto nyo ay Steam Deck, siguro mga 1 day before na kukuha kayo, kung may request kayong games, sabihin nyo na para kung wala man lang kaming available na games na yun, pwede namin i-download. Mas maganda yung gano'n. Kapag Steam Deck, kaninong Steam account gagamitin? Kasi kapag ganito yan, pag walang Steam account, yung Steam Deck, hindi natin malalagyan ng games yan eh. So, talagang required talaga na may Steam account. So, syempre, sa amin yun. Yung account namin. So, okay lang din naman na account namin. Pwede naman natin ilagay yung Steam account ninyo na hindi maapektuhan yung games doon. Ako na bahalang gagawa ng setup nun. Mas maganda, pagpunta nyo dito, bago kayo bumili, gumawa na kayo ng Steam account nyo, transfer natin yung mga games dun sa account nyo na mismo. Parang hindi nyo nagagamitin yung account namin. Steam account sila, tapos lalagyan ng games, pwede gamitin yung ano nila. Pwede, oo. Akong bahala doon. Si-set up ko yun. Okay, Halimbawa, kung ano yung nakalagay na games dito sa account namin, ita-transfer ko yun sa account mo. Para, yun nga, hindi mo na kailangan i-gamitin yung account namin. Yan. So, yun nga mga pangs kung may Steam account kayo or wala kayong Steam account, pwede kayong tulungan dito ng Bake Game Shop para makagawa ng Steam account. Pero napakadali na naman gumawa ng Steam account mga pangs. Mas maganda gumawa ka muna ng Steam account sa bahay nyo bago kayo pumunta dito. Bago kayong umorder nito. Para sa ganun, may transfer lahat ng games sa Steam account nyo. Di ba? Mas maganda yung ganun. Yes, mas maganda yung ganun. Kung wala naman kayong Steam account, hindi yung account mo na namin gamitin ninyo. Next time, pagbalik ninyo, pag may Steam account na kayo, doon natin gawin yan. Ayan. So, ito yung OLED. So, ito yung OLED. So, sa mga OLED na ganito, 1 terabyte na sa magkano yung ganito? Sa 1 terabyte natin, nasa 40,000 yun, negotiable pa naman yan. Yan. Mga slight use yan, ang mga battery health niyan is mataas talaga. Yun. Complete din yan. Pero may pinakamababa ka bang gig dito ng Steam Deck OLED? 512 na yung next naman na mababa dyan. Dalawa lang naman lumabas dyan, 512, tsaka Nasa magkano yung 512? 512? 512, nasa 34,000. Negotiable naman yan. May mga games na yun, naka-modified na. So sabi ko sa inyo mga pangs, kapag gusto nyo ng games, libre yung mga games ng mga Steam Deck. Libre naman dito. At kayo na lang bahala makipag-usap kay Yuri. Tsaka, depende sa inyo kung anong games ang gusto nyo. Yes, may mga bagong games naman tayo yan. Yun, Mga bagong release ngayon. So, ito naman yung Steam Deck na version 1, no? Yung mismong ano pa lang. LCD.
So yung mga ganito, ito yung pinakamura ngayon na Steam Deck na lang, di ba? Yes. Nasa magkano yung pinakamababang presyo? Pinakamababang gig? Mababang gig namin yung 256 gig. Yun, nasa 22,000 lang yun. Ano yung may games na yung kasama? May games na yun. May Oo, games na ganito kasama. Steam Deck yan. Yung mga ganitong Steam Deck, mayroon na kasamang games yan, tapos mababa yung presyo ng ganitong Steam Deck. Yan. Ito kasi yung mga unang nilabas sa Steam Deck, mga pangs. At huwag kayong mag-alala, mga pangs, no? Kahit di man kayo naka-OLED, okay pa rin naman yung mga resolution ng mga Steam Deck na ganito. Mapifeel nyo pa rin yung paglalaro ng games. Okay? Oo. So dito, merong nagtatanong dito kay Yuri. Anong mas worth it bilhin? Wala siyang sinabi kung ano eh. Oo, kung ano. So ikaw, nasa iyo. Kung sa akin, kung may budget talaga ako, siyempre Lenovo Legion ko na. Uy, bakit si Lenovo? Unang-una kasi talaga, ito lang yung handheld na may mataas ang resolution eh. 2K resolution ito, tapos malaki pa yung screen. Tapos yung sa games niya, talagang kahit AAA, kaya naman ito. AAA? Oh yes, tsaka natatanggal kasi yung controller niya, para Controller Nintendo Switch din siya. Diba? Tsaka ang ganda pa rito, ang laki ng screen. Yun nga maganda dyan. Magandang Yung screen. screen pa, Tapos no? yung refresh rate niya, 144 Hz. 104. Para ka naka-laptop, no? Parang naka-laptop nga talaga. Ayan. Ganyan. So, ito yung sinasabi niyong worth it bilhin, mga pas. Kasi nga, kung bibili man kayo at yung pasok nyo yung budget nyo talaga sa ganito, ito talaga yung parang solid para sa akin. Tama, Kahit ako din naman eh. Ito na talaga uunin ko eh. Oo. Magkano yung pinaka-presyo ng mga ganito? Like, ito 2 terabyte to, magkano to? Yes, yung 2 terabyte na yan, nasa 55,000 yan. Negotiable pa naman yan. Hanggat kaya naman namin bibigay naman namin. Hindi naman kami yung ganun na talagang tumubo is malaki talaga. Tsaka mga pangso, kung namamahalan ka pa, gaya ng sabi ko sa'yo, hindi pa sa'yo siguro para sa'yo yung mga ganito. Mas maganda mag-ipon ka muna. Tsaka depende rin kasi sa condition ng unit. Meron kasi mga unit na mura lang niya nakukuha, pero yung condition naman niya, appearance pa lang parang madidismaya ka na eh. Dito talaga sa amin kasi pinipili namin. Tsaka makapansin ko ang mga unit talaga ng mga ganito is talaga parang good as new talaga. Yes, mas like use naman yan. Tsaka tinumuhawa ko mga pangso, ang laking yan. Tsaka hindi naman siya ganun kabigatan ha. Para sa akin, hindi ganun kabigatan. Tsaka yun naman, pwede naman lagyan, mag-connect ka ng controller dyan na Bluetooth. Or kung gusto ko dalawa kayo maglalaro, di dalawang Bluetooth controllers. Gamitin mo. Pwede naman yan. PC talaga kasi siya. Kumbaga ito mga pas, may dala-dala ka ng computer dito or laptop pag gamit-gamit mo tong Legion Go na to. So nasa pinakamababang gig nito, nasa magkano? 512 ang pinakamababang niyan. Yan nasa 40,000. 40,000. May mga games na rin yun. Upon request na lang din yung mga game titles na gusto ninyo. So ito mga pans sinasabi ko sa iyo yung mga presyo na yan, gaya ng sabi ko namin, kung hindi mo pa kaya, mag-ipon ka muna. Save your money, man. Worth it naman yung sinabi niyo. Worth it naman yun. Kung medyo ang budget nyo naman yung medyo nasa kalagitnaan, pwede naman kayong mag-ROG Ally. Ito, mga ganito. Or Steam Deck, pwede naman. Yan, mga Wala ganito. namang problema kasi dito sa mga kung tamang gaming talagang habol ninyo. Sakto naman ito mga ito kalaban na lang yan. Kung ilan yung memory na gusto ninyo. O kung 512 ba, kung sa tingin nyo yung 512 is kulang sa inyo, hindi mag-upgrade kayo ng 1 terabyte. Kulang pa rin, 2 terabyte. Ganun. Pero yung mga games nila, pare-parehas lang yan. Ito naman, mas maganda rin to kasi magaan lang siya. Magaan. As in, kung gutusin nga, ito yung mas, kung sa grip lalaruin mo, para sa akin ito, okay din to. Kung tamang laro lang. Tamang laro lang. Windows din naman siya, so PC din naman siya. Tapos yung sumunod na dyan, yung Steam Deck na. Kasi Steam Deck naman kasi ito yung sinasabi na friendly user. Friendly user. Kasi so, pag alam natin, pag Windows, maraming maraming apps laging nag-o-open dyan So, malakas kumain ng battery yon. Pero sa Steam Deck naman, Linux yung OS niya, so hindi naman siya ganun ka-hassle gamitin din. Tsaka walang miscellaneous na ibang apps na nagra-run. So, hindi siya ganun ka-bilis malobat. So, kumbaga makunat kung babase mo dyan. Kasi kumbaga dito sa mga ganito na Windows, may lumalabas nga ng mga ads. So, kumukonsumo talaga. Mga apps na hindi mo alam. May mga bigyan may apps papasok. yan. Kumbaga mas makunat pa rin talaga si Steam Deck. Pero konti lang naman difference nila kung pagdating sa battery life niyan Pero sa mga ganitong ROG Ally na Z1 Extreme, eto mga ganitong 512, nasa magkano naman yung ganito? Nasa 28,000 lang naman yun. Yung mga ganito. Mura na yan. ROG yan. ROG na yan, Extreme. ROG na yan, kumbaga sobrang... Asus na yan. Asus Marioset na rin to din. So malakas na rin talaga to, no? Oo. Sa presyo niya, yun yung mga pwedeng level-level lang. Kung hindi mo kaya to, pwede dito ka sa ROG, di ba? So, naka-Windows na rin naman to. Huwag kang mag-alala, libre din ang games na ito. Bahala na kayo maipag-usap dito sa Bake Game Shop, mga pangs. So, kay Yuri, bisitahin nyo siya dito. Makikita nyo rito, si Kuya Yuri, si Jake Cyrus ang gumagawa nung nag-video sa atin, yung kumanta ng Pyramid. Pyramid!
Hindi mo alam kung ano yung gusto mo talagang bilhin, di ba? Mapapaisip ka. Pero pag once na pumunta ka dito, mga pangs, kung wala, undecided ka pa, pwede ka magtanong kay Yuri kung ano yung mga pwedeng bagay sa'yo. Kung Steam Deck ka ba, ROG ka ba, or Legion Go ka ba. Ganun. So, depende sa'yo, mga pangs. Okay, the last question dito, tingnan natin. Ay, ito, tanong sila. Wala silang PS5 or PS4? Meron tayo syempre, hindi mawawala yun. Meron tayong PS4, meron din tayong PS5. Actually, mga pangs, dito kasi sa baba, mostly talagang pinapakita namin dito is yung mga gaming handheld. Pero kung gusto niyo talaga ng PS5, sa pinaka-permanent store nila, doon sa may Shop Built Plus third floor. Kung saan gumagawa rin tayo ng video doon, ilalagay ko na lang dyan yung mismong Facebook page nila. Kung gusto niyo pumunta doon, mga pangs, mas maganda yung mess muna kayo sa kanilang page bago kayo pumunta doon sa kanilang permanent store para hindi kayo mahirapan. Or ihahatid mismo kayo kung saan nandun lahat ng PS4 or PS5. Meron sila dito, mga pangs. And then, abangan nyo sunod, gagawa tayo ng mga content about PS5 and PS4. Okay, ito. Sagutin mo nga yung mga ganito. Huwag magpa-auto sa mga yan. 30k to 40k nyo, mag-build na lang kayo ng PC. Much better pa CPU at GPU. Magagawa nyo yan. Yes, totoo naman yun. Pero syempre, yung PC, hindi naman natin madadala kung saan-saan. Pero kung compare mo naman, kung sabihin natin yung laptop naman, ang laptop, kahit pa paano, malaki pa rin yun eh. So, ito mga portable siya, tapos compact lang sa bag natin talaga. Kasi kung more pero depende rin kasi, depende rin kasi yan, kung yung 30 to 40 mo, ano ba kayang i-run nun? Hindi lang naman, tsaka lakas sa kuryente ang computer na yan eh. Kaya ito, i-charge mo lang eh. So dito, mga pangs, ito, gaya nga may nag-comment nga, yung Nathan, kaya bang ilagay sa backpack mo yung PC mo? Siyempre hindi, di ba? Oo, yun din naman. So, hindi katulad, like for example, sample ko PC na mo, lang. tapos dadala ka pa ba ng monitor? May kailangan, may monitor ka pandala dyan. So ito, sa sample ko na lang sa inyo, mga pangs, dito, sa Legion Go na to, na naka-Windows na to, hindi mo kailangan ng monitor or naka-desktop ka. Kung gamer ka lang naman at gusto mo lang maglaro, mga pangs, pwede na to eh. Magdala ka lang dito mouse and keyboard. Pwede na, di ba? Pwede, Bluetooth mo na lang. Pwede kung sakaling gamer ka talaga or naglalaro ka ng mga online games. Pwede rin to. Ito na yung mismong monitor mo. Di ba? Makapaglaro ka na ng mga Valorant, Dota 2. Yes. Marami mga tinatanong sila sa akin na games na kaya ba ng Legion Go. GTA 5. Kayang-kaya naman yung GTA 5. Mababa lang naman yung specs ng GTA 5. O, di ba? Yung mga bago ngayon, mga Spider-Man 2, yung bago natin yan, Last of Us 2, yan, kayang-kaya yan dyan eh. Basta sa tamang timpla lang, okay na yun. Saktong-sakto talaga sila. Smooth na yung gameplay mo dahil. Sa mga gusto talagang bumili ng mga gaming handheld or gaming console, mga pangs, mas maganda niyan kung alam nyo na mamahal lang kayo. Hindi nyo kailangan magsalita ng hindi maganda. Kasi mas maganda naman kung gusto nyo talaga ng mga to, wala naman kayo mabibiling ganitong 5,000 o 500. Walang ganun. Baka kasi gusto nila, naghahanap sila ng yung iba nagko-comment ng hindi maganda, baka naghahanap kayo ng mas mababang presyo ng mga to. Meron sila dito mga 5,000 ito. Yan. Mga retro. Yung mga retro lang. Okay? So, kung yung mga nagustuhan kayo dito, mga pang, especially sa mga Nintendo Switch, ROG, Legion Go, or Steam Deck, so marami yan dito at available naman yan dito sa may Big Game Shop. Okay? Mas maganda, bisita lang kayo, hanapin niyo si Kuya Yuri dito sa Tianggian. Okay? Basta may gusto kayong game console or handheld console, direct na lang po kayo sa page namin. Makakausap niyo doon mismo si Madam Beck. Kung may mga nagustuhan kayo, mga pang, sa mga pinakita namin dito ni Kuya Yuri, so bisita lang kayo dito, mga pang, sa kanilang stall na AI3. So, lagi naman silang open, mga pang. So, mas maganda na mas mag-mess kayo sa kanilang FB page. So, pwede rin naman kayo dito magpa-deliver, di ba? Pwede pa. Yan. So, kung within Metro Manila, pwede na may personal rider naman sila para safe na dumating sa inyo. Pagdating naman sa discount kayo, Yuri, paano ba yun? Walang problema. Kung may kaya natin bigyan discount, ibigyan natin. May freebies pa. Yan. Huwag kayong mag-alala, mga pang. Nasa tamang pakikiusap, kahit pa paano, magbibigyan kayo. Huwag kayo yung pabalang maipag-usap or yung parang kayo pa yung galit. Huwag po ganun. Okay? So, yun lang. Maraming salamat sa inyo lahat. Magkita kasi sa mga susunod video. Please like, comment, and subscribe. Maraming salamat sa Big Game Shop. Like and follow sa Facebook page nila. Alright?